الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So nandito tayo ngayon sa programa natin sa Islamic Information Center Dar Albir Society. So ngayon ay kasama natin ang isa sa ating mga sheikh. So papakilala ko po muna ang aking sarili. Ako po si ah, Brother Hassan Badal Ali. Ako po ang magiging host ngayong gabi. At ang ating guest sa ngayon ay si Sheikh Yahya Makiran. So ngayon, kami ay magbibigay ng mga usapin tungkol sa mga bagay na madalas nating tinatanong o madalas nating nai-experience. So dito ay magbibigay kami ng mga kaunting mga commentaries. So minsan may mga brothers tayo na at mga sisters na nagbibigay ng mga o nagtatanong ng mga kaunting mga katanungan at kami dito ay magbibigay ng mga kaunting paliwanag lamang. Ah, Ustad, madalas na itatanong ng ating mga brothers kung ayos lang po ba, ito ay patungkol sa pag-aayuno po Ustad. Okay. Bilang ikaw yung matagal ng daiya, matagal ng preacher, ano ang iyong masasabi dito sa katanungan ito? Kung ayos lang po ba na maabutan ng adhan habang naliligo ang isang taong nag-aayuno? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa assalli wa sallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Tungkol sa katanungan na 'yan, actually ay sa palagay ko ay galing 'yan sa bagong Muslim, sa kayayakap pa lang. Na Kasi sa mga matagal na ring Muslim, hindi na tinatanong 'yan kasi matagal ko na rin tinatalakay sa mga matagal na ring Muslim. So, oo, hindi na sila nagtatanong. So, ano ko ay inipon mo talaga, ha, pinagsikapan mo talaga, pinagpaguran mo talaga, grabe ka naman. So, oh, inipon mo. Inshallah, siyempre, buti na ano mo, ha. Sige, kasi ano madalas ano tinatanong ng mga brothers natin Ustad, lalo na yung mga bagong yakap sa Islam, yun, eh. yung mga So, hindi bagong pa yakap nila ang alam tanong na yan, yung oo. mga ganitong kasi nangyayari 'to, eh. At sa So totoo lang ay obligasyon nila ang magtanong. tama. Okay? Kasi nga ay may kasabihan tayo na, ignorance is a disease, and every disease there is a cure, and the cure for ignorance is by asking. Barakallahu fi Okay? So, pero magtanong ka ng tamang tanong para makakuha ka ng tamang sagot. Okay? Magtanong ka sa taong dapat pagtanungan. Kaya tandaan natin na hindi lahat ng Muslim ay nakakaalam ng Islam. Okay, so magtanong ka sa kung gusto mo malaman tungkol sa medicine, din punta kayo ng doktor. Okay, kung tungkol sa mekaniko, sa sasakyan, punta ka sa mekaniko. So ito ngayong tanong diyan, ah, okey lang ba na maabutan siya nag-aada na naliligo pa rin siya, it's either na ghusl janaba o ghusl na, kung sa babae ay katatapos ng kanyang regla, nag-aada na, naliligo pa rin lang siya. Ay wala pong problema 'yun as long na, may intention na siya na intensyon. mag-fasting. Okay, nandun na yun kasi alam mo fasting 'di ba, may dalawang kondisyon lang, ay yung intention at ang imsak. So ngayon, kung ang oras ay gahol na siya sa oras, mas ina-advise namin na mag-intensyon siya, okay. Kung ang kanyang gusto ay janaba, nakipagtalik sa kanyang asawa, then alam niya sa gabi pa lang ma-intensyon na siya, eh, okay. Ngayon, bumangon siya, kakaunti na lang yung oras para kumain o maligo pa siya. Kung unahan niyang paliligo, ay hindi siya makakain. So, ang advice namin ay kumain muna siya, may intention siya. Pagkatapos niyang kumain, doon na siya magsisimula ng kanyang pagpipigil, ng kanyang pag-inom, pagkain at ano pang mga bagay na makasira sa fasting at maligo siya. Pero yung advice namin na wag naman niyang i-delay hanggang pagtaas na ng araw, paglabas ng araw. Ilang ilang minuto lang naman paliligo niya, okay lang 'yun. As long na hindi siya maabutan ng, paglabas ng araw sa kanyang pagdarasal. Pero kung siya ay lalaki, ay kinakailangan niya na bilisan ang paligo is unahin niya mag-intensyon at kumain
maligo siya at humabol sa masjid para makuha niya ang reward ng dasal sa jamaa. Pero kung sa babae naman siya, sa bahay lang naman siya nagdarasal, pero wag naman niyang i-delay. Okay lang 'yun, kung sino man nagtanong na 'yan, okay lang 'yun. Pero wag naman niyang, tagalan ng paliligo na Tama. abot ng paglabas ng araw. So ibig Oo, sabihin hindi po kondisyon yung kailangan ay nakaligo ka before pa mag-adhan. hindi kondisyon 'yun, Hindi hindi kondisyon 'yun. kondisyon, mashallah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. So, meron ding mga ibang mga brothers natin diyan na madalas nilang tinatanong kung kasi ito nangyayari minsan yung tao nagkakasakit, Hmm, may ang tawag dito, may na medicine ba hmm, o ang katanungan nila is kung kailangan uminom ng gamot sa Ramadan, kailangan bang hintayin ang oras ng iftar bago ito inumin? mm. Okay. So pagdating diyan sa pagkakasakit, may dalawang klaseng sakit. Yung may sakit na may pag-asang gumaling at ang sakit na wala ng pag-asang gumaling. Hmm, Pagdating diyan sa sakit na wala ng pag-asang gumaling, ay puwede na siyang hindi mag-fasting at ang gawin niya magpakain na lamang ng isang mahirap na Muslim isang araw, okey? Pero pagdating sa sakit na may pag-asa pang gumaling, pero kinakailangan niyang mag-take ng medication, kung ang kanyang medication ay hindi talaga maiiwasan na kung hindi niya i-take ito ang medication niya, tulad yung may mga maintenance talaga mm, gamot. ay mas lalong lalala ang kanyang karamdaman o made-delay ang kanyang paggaling o makakapinsala sa kanya, then kung ang kanyang medication ay halimbawa once a day lamang, ay maaring inumin niya ito bago mag-sahur sa umaga o kaya after ng Maghrib. So, during the day. Pero kung ang halimbawa yung kanyang medication ay 3 times a day, every 8 hours, papaano Mm, yon? Okay. So, ang gagawin niya ngayon kung talagang hindi niya maiwasan na uminom talaga during the day, ay bilangin niya lamang yung araw na hindi siya nakapag-fasting dahil sa pag-inom niya ng gamot dahil kung hindi siya inom ng gamot ay lalala ang kanyang karamdaman o makapinsala sa kanya o matatagal ang kanyang pagpagaling, then bilangin niya. Pero kung ang kanyang pag-inom ng gamot ay maaari niyang i-advance o i-delay, then yun ang mas maganda. Huwag niya nang sirain niya o huwag niya nang i-break yung fasting niya kasi minsan sa totoo lang ang pagbabayad ng fasting ay nakakapagod lalo na 'pag ikaw lang mag-isa. Pero kung marami kang kasama sa fasting, mashallah wala di naman naramdaman, eh. oh. So, alhamdulillah kung kaya naman niyang iwasan ang pag-inom ng gamot during the day, alhamdulillah. Eh, paano Ustad kapag yung halimbawa, siya ay nag-fasting mula sa Fajr, malakas siya, pero nung dumating yung Zuhr, bigla siyang nagkasakit, nanghihina, nahihilo o nilagnat. Ano pong masasabi niyo tungkol dito Ustad? Kung sa ganitong sitwasyon yung kapatid na 'yan na nagtanong halimbawa, ay kung maiwasan naman lang niya na i-break ang kanyang fasting, kaya niyang tiisin ito, okey, hanggang mag-iftar, then kaya niya. Pero kung hindi, ito'y makapinsala sa kanya, ay kailangan niya itong i-break. Kasi nga ang sabi ng Allah sa Quran, "Wala tulqu anfusakum ila tahluka." Huwag niyong itapon, ihagis niyo ang sarili sa kapahamakan, okey? At isa pa dun ay isa yan sa mga konsesyon, rukhsa yan. Sabi ng Allah sa Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Kung kayo ay may sakit, na yung sakit niyo ay nakakapinsala sa inyo o matagal ang pagaling, then bilangin niyo lamang araw na yun. Pero kung kaya lang naman minsan ganyan din ako, eh, sakit Na ulo, kung kaya tiisin, tiisin, kung wala, 'di what to do. Sabi nga, eh, 'wag nating pahirapan yung sarili natin. tama, Hmm, tama. May isang brother kanina Ustad, nakausap ko kanina, ang sabi niya nagtatrabaho daw siya. So yung trabaho niya is mabigat kasi hmm, nagbubuhat ng yung sa mekaniko, hmm. nagbubuhat ng kung ano man. Pumasok siya dun kanina. Oo, kanina dun, kilala mo naman siguro, Ah, nakita mo siya kanina. So minsan daw after ng ilang oras na pagtatrabaho, parang nahihilo siya. So minsan daw bini-break na yung kaniyang fasting. So ano sa tingin mo Ustad yung maipapayo natin sa brother na yun? sa totoo lang bagong brother kasi ito, eh, kilala ko Ah, 'yun, eh. Actually nung ano ay sabi niya sa akin nagkasakit siya na parang umihi yata siya ng dugo. Okey, sige, so sabi ko ay kung hindi mo na kaya talaga, i-break mo. Pero sa totoo lang ay nasa disiplina lang 'yan, eh.
kaya tayo nahirapan sa fasting minsan kahit malusog yung pangatawan natin, ang ano diyan ay tubig. Hmm, Kaya ka nanghihina kasi nga wala kang ngang tubig, so masakit ang ulo mo, kulang ka ng oxygen. Ang gawin mo diyan ay gumising ka ng maaga pa, matulog ka ng maaga, at gumising bago mag-fajr, bago mag-adhan, at kumain ka at uminom ng maraming tubig. Kasi ang sabi nga ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fi suhuri baraka. baraka." So may baraka, sabi ng mga ulama, dalawang klase ito. Anong baraka rito na una? Yung dua ng mga anghel. Pangalawa, yung baraka, bibigyan ka ng lakas sa pangatawan mo para maipagpatuloy ang fasting mo sa araw na yun. So Mashallah. baka yung, Allahu alam, na yung brother ay baka nagising siya ay nag-adhan na, kaya hindi siya nakakain, kaya nanghihina siya. Kasi hindi naman ano, hindi naman talaga mabigat yung mga trabaho ng mga mekaniko dito ngayon. Hmm, May mga equipments, may mga ano yan. Hindi nasa disiplina lang talaga yan. tama. Pero kung talagang tulad ng sabi niya sa akin, hindi ko naman siya nakita na nagkaroon siya ng UTI. UTI, minsan UTI iba rin yun, eh, yung umibig tapos iniwan. Nagkaroon na siya ng Masakit yun Ustad, eh, mas masakit yun. mas masakit yun, yung umibig ka tapos iniwan. Yung urinary tract infection ay minsan hindi yun sa fasting, Oo, kasi nga kulang ka nga ng tubig, yung ano mo ay yung pag-ihi mo apektado, okey? So, ang advice lamang natin sa kanya ay subukan mo na kumain ng sahur at uminom ng tubig. Okay. Pero kung sa tingin mo nanghihina ka na minsan sa tao lang yan talaga yan. kumbaga Ustad, hindi magiging dahilan yung trabaho No, para no, no. i-break natin yung No, fasting no. natin kasi Hindi hindi yun dahilan yan. kabilang sa mga udhr syar'i, 'di Eh, ba? Kasi eh, ang udhr syar'i natin safar, oo, marad, mm. pero yung trabaho hindi yun Hindi kabilang sa udhr kabilang syar'i. dun kasi marami hindi lang naman ikaw nagtatrabaho, marami naman nagbubuhat Oo, pa ng mas mabibigat. oo nga, Oo, tama. nasa tao na lamang yun. So, ibig Mm. sabihin sa halip na i-break mo yung fasting mo para dun sa trabaho, bawasan mo na lang yung trabaho mo para Yes, dun sa ibada. yun. Mas mainam kung Mas gano'n mainam Ustad 'no? yun. Disiplinahin mo na sarili mo. Kaya nga dito tayo, Alhamdulillah, sinusubukan, eh. Mm. alhamdulillah. At saka may mga kuwan din Ustad, ah, madalas din na itatanong, paano kapag yung, isang tao ay natulog sa umaga habang siya ay nagfa-fasting, tapos siya ay nanaginip, Hmm, kumbaga nagkaroon siya ng wet dreams. hmm. So, ito ba ay nakakasira ng pag-aayuno Ustad? Hindi naman nakakasira yun kasi wala siyang kontrol dun, eh. Mm, Wala siyang kontrol do'n. Ang kailangan naman niya ay maligo bago siya magdasal. Kasi sabi nga ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakaangat o nakataas ang panulat sa tatlong klase ng tao. Yung natutulog hanggang siya ay magising, yung bata hanggang sa siya ay dumating sa tamang edad, at ang baliw hanggang sa siya ay gumaling. Wala gumaling. kang kontrol do'n sa pagtulog mo, okey? Mm, Wala ka do'n. So, ang gagawin mo lang kapag may nakita kang similya, then, maligo ka lang. Okay, maligo ka at magdasal. alhamdulillah, barakallahu fikum. Kanina since nabanggit natin yung tungkol sa mga udhr syar'i tulad nung pagkakasakit Hmm, at saka safar, yung pagbibiyahe. May naitatanong din minsan kung gaano ba kalayo yung distansya para masabing isang traveler ang isang tao. hmm. Kumbaga puwede na siyang mag-break ng fasting, puwede siyang mag-qasr ng sala. Gaano ba kalayo yung distansya na masasabi nating traveler yung isang tao? Unang-una diyan ay kailangan yung intensyon, eh, Mm, yung intention. intensyon. Kung ikaw ba talaga, intensyon ba talaga mag-travel o hindi? Tama, Yun dun nag anong ano, eh, nagtatalo-talo dun sa intention. yeah, Kasi yun kahit minsan pupunta ka ng Abu Dhabi kung hindi ka naman travel ang intention mo, kasi ayon sa ano, ay ang travel ay masurety mo na ng 78 to 81 kilometers, gano'n. Kung ang intention mo ay mag-travel. Pero kung pupunta ka lang dun ng Abu Dhabi at may kukunin ka lang tapos babalik, so on distance nandun na. Pero tama, anong intensyon mo ba dun? Traveler ka o hindi? mm. So, Ang intensyon dun tayo titingnan natin. Pero kung intensyon mo talaga ay mag-travel ka, hindi mo alam kung kailan matatapos ang trabaho na dahilan kung bakit ka pumunta sa lugar na ito, at lumagpas ka na ng mga 80 kilometers, at lumabas ka na sa hudud, sa border ng bayan mo, sa isang bayan ka na, okay, na you are acting as a traveler talaga, kumikilos ka bilang isang manlalakbay, then may tuturing ka na manlalakbay. So, kapag ano na ay nasa 80 kilometers, then pwede ka na magkasar ng prayer mo
at, mag-break ng fasting. Pero, ang sabi nga ng Allah sa Quran, "Wa an tasumu Khairun lakum. khairun lakum." Ang mag-ayunan mas makakabuti pa rin sa inyo, kung tutuusin mo. Kasi travel lang ngayon ang travel ay magaan na. Magaan Ustad. Noong panahon na yun din camel ang ano nila, nagbubuhat sila ng kunin, ngayon sasakyan na, 'di ba? So, hindi naman ano, So, nakadepende pa rin sa intention Ustad, intention palagi diyan. Innamal a'malu binniyat. niyat. Subhanallah. Ah, so madalas din na itatanong Ustad, um, kung wala ngayon nasa kuwan na tayo, Ashrul Awakhir na tayo. Kung hindi nakapag-tarawih o hindi nakapag-tahajjud, makakaapekto ba ito sa pag-aayuno ng isang Muslim? Ang fasting, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na sabi niya, ah, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyam, wa sanantu lakum qiyamah." Inobligan ni Allah sa inyo ang pag-aayuno at ginawa kong sunna ang pagdarasal sa gabi. So, walang kinalaman ang fasting sa pagdarasal sa gabi, tarawih man diyan o tahajjud. Hindi maapektuhan 'yon, okay. So, kung hindi ka nakapagdasal sa tarawih o tahajjud dahil natulog ka, then, hindi mo rin masisiw kasi hindi mo naman sinadya. Nag-alarm ka pa tapos di mo narinig, 'di walang ano 'yun, walang connection ang fasting at ang tarawih. Hindi nakakabawas ng reward Hmm, o ano man diyan. So, kung makagising ka lalo na sa last 10 days, ay ibang ina ng mga brothers kasi mga sisters ganito, nagtatarawih sila tapos magtatahajjud pa. Which is, may ano mga ulama diyan. Kaya, ang advice ko lang ay gawin mo na pagkatapos ng kung may balak ka na magtarawih o magtahajjud pala, ay matulog ka ng maaga pagkatapos ng Isha. Ngayon kung hindi ka pa rin magising pagkatapos na ginawa mo na ang lahat, then sabi ng Allah sa Quran, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah does not burden a person beyond his ability. Fattaqullaha mastata'tum. Fear Allah as much as you can. Yun lang. Pero sa totoo kung ito ba ay may nakakabawas, walang connection walang ang koneksyon. fasting at ang tarawih. Insyaallah, barakallahu fiikum Ustad. Ano ba? Dito din, sa mga sisters natin kasi minsan, inaabot sila ng buwan ng dalaw, Mm, So, nataon pa sa buwan ng Ramadan. mm, So, since nasa huling 10 araw na tayo ng Ramadan, which is ito yung pinakamainam na mga mm, gabi sa mm. Ramadan, paano nila anong dapat nilang gawin para makuha yung benefit nung gabi na yun kung sila ay nasa, period o menstruation period? Ay marami silang gagawin. Marami silang gagawin. Hindi lamang pagdarasal kasing gagawin mo sa last 10 nights. Hindi lang pagdarasal. Pwede ka naman magdua, Magdua. okay? Pwede ka magsadaka, So, pwede ka magdikir. Wag ka lang magdasal at magbasa ng Quran, wag ka lang makipagtalik sa asawa mo. Ito yung mga pinagbabawal. na Pero hindi lamang sa abot na makakaya, fattaqullaha mastata'tum. Ang advice ko lang sa mga sister, kasi may mga sister ganitong ginagawa nila ha, may mga ano, mm. umiinom sila ng gamot na pampatigil ng rigla. Hmm, Para daw, maano nila yung last 10 nights talaga. oo. Okay, which is Mapakinabangan nila 'no? hindi hindi maganda. Bakit nga sabi nga, ng isang scholar, sabi niya, "Bakit mo sasalungatin ang fitra ng anak na babae ni Adan?" Sa fitra nila 'yun, 'di ba? Bakit mo pipigilan 'yun? So, hindi ka naman inobliga ng Allah sa mga bagay na hindi mo kaya. May kakayahan ka ba diyan na pigilan 'yan? Mayroon talaga, pero sinasalungat mo na ang tagapagbigay ng Oo. batas. Oo. At saka minsan nakakapinsala pa yun Ustad, kasi may mga side effects yung gamot na Yes, yun. So, yes. baka sa bandang huli merong Kaya nga. kumbaga Oh, nakakasira ng health o oo, maaaring nakakasira ng reproductive system ng babae, oo. 'di ba, Ustad? Kaya wag mong ipahamak ang sarili mo. Kaya ang advice ko, kung hindi ka makapagdasal, then magdikir ka, magdua ka. Ano mang mga ipagbawal mong masama, mag-anyaya ka sa kabutihan. Mag Kasi hindi naman ipinipilit ng Allah na mag-tahajjud ka kung hindi Yes, mo naman kaya yes. o hindi talaga puwede kasi nga nasa period. Kaya nga, eh. Kaya wag Oh, natin pahirapan ang sarili natin palagi. ah, barakallahu fiikum. Um, Patungkol din dun sa last 10 nights of Ramadan, kasi meron tayong mga brothers o karamihan sa ngayon, kasi may mga brothers tayo na nagtatrabaho sa gabi,
paano nila mapapakinabangan yung oras na yon? Ito sa mga brothers naman 'to, Hmm, hindi 'to tungkol sa babae na nagkaroon ng period. Yung mga brothers natin na night shift, hmm. nagtatrabaho sa gabi. So, paano sila makakapagtahajud o anong mas mainam na gawin nila para mapakinabangan yung last 10 nights of Ramadan? Ang sa last 10 nights of Ramadan, sasabi ko nga, hindi lamang pagdarasal ang dapat mong gawin o ang puwede mong gawin, marami. Habang nagtatrabaho ka diyan, puwede ka mag-dhikr, puwede mong i-revise ang Quran na na-memorize mo na, okey? Makukuha mo pa rin yung reward, Mashallah. okey? At dahil nagtatrabaho ka ng 8 hours halimbawa o 6 hours na nga lang, kumuha ka ng break at magdasal ka kahit 2 rak'a o 4 na rak'a lang. Hindi mo kailangang kumpletuhin yung 21 rak'a o 11 rak'a. Fattaqullaha mastata'tum, fear Allah as much as you can. Yun lang. Kahit Kasi 2 rak'a lang dahil sabi ni Prophet Muhammad salatu lalil mathna. Ang dasal sa gabi tigdadalawa. So kung yun naman ang kaya ng oras mo, ng katawan mo, then ang importante dun ay intention, Kahit kahit magdasal ka diyan ng 21 rak'a, pero hindi naman sa sincerity with Allah at hindi naman naayon sa sunnah, mafi faida. Mas mabuti na lamang yung 2 rak'a with sincerity and according to the sunnah kasi sa Islam, we are not after quantity, we are after quality. quality. Nakuha mo? Kahit 2 lang yan pero solid naman, ay mas mabuti pa yun kaysa, marami na wala namang tama. Oo, importante andun yung intention, kumbaga Yes, sincere para kay Allah at saka sinusunod natin yung yes, sunnah ng propeta yes. sallallahu alaihi wasallam. Salam kahit ang sunnah niya pagdasal 2 rak'a lang tapos. O sabi nga nila, yung Islam daw is sida-sida said, 'no? Mafi kida-kida. Yun. Naging kasabihan na natin yan sa markaz. Ah, isa sa pinakamagandang ibada sa last 10 nights of Ramadan is yung tinatawag nating i'tikaf, Ustad. Hmm, Paano ba isinasagawa ang i'tikaf? Kasi ito madalas itong naitatanong ng mga brothers natin na bagong Muslim pa lang kasi wala pa silang, background, tungkol dito sa i'tikaf na ito. hmm. Anong, komentaris mo dito, Ustad? Okey, bago tayo mapunta sa i'tikaf, sa totoo lang, isa din sa pinakamainam na gawain sa last 10 nights ay ang pagdarasal actually. Dahil ang sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatal Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Subhanallah. At hindi ito pinangako ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya kung sino man ang magdasal ng Lailatul Qadar, tumayo, bumangon, mag-spend ng night, okay? Not necessarily na magdasal actually. Magbasa ka ng Quran, magdikir, kasi calm, okay? Mm. Nagising ka, okay? At not necessarily magdasal ka talaga ng kung ilang rak'a diyan. With firm faith, matibay na paniniwala at naghahangad lamang ng gantimpala mula kay Allah, ay papatawarin ang kanyang kasalanan na nakaraan. Which is hindi ito ipinangako ng propeta sallallahu alaihi wasallam kapag nag-i'tikaf ka. Na kapag Mashallah. nag-i'tikaf ka ay mapapatawad ang iyong mga nakaraang kasalanan, hindi. Hindi. Walang gano'n. Mashallah. Walang Pero hadis kung na gusto mo lamang masunod ang sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at if time allows, then mag-start ka actually ng mga last 10 nights, okay? Pero kung wala talaga according to your ability, palagi ko ina-advise sa mga brothers, lalo na rito ngayon, ah, karamihan sa mga masjid dito sarado. They don't allow na pili lamang mag-i'tikaf. yung mga masjid, Pili Ustad, eh. lamang ang may mga ano. So advice ko sa mga brothers palaging gusto mag-i'tikaf na limitadong oras ninyo, limitado yung, ah, limitado ang, time ninyo at ang mga masajid na bukas, advice ko lamang ay pumasok kayo, Maghrib ng Huwebes, mag-i'tikaf kayo hanggang Biyernes, lumabas kayo ng after Jum'ah. Mashallah. Or kung may weekly off ka, Mm. halimbawa weekly off mo bukas, bukas off mo, then tapos ang duty mo Maghrib, pumasok ka na. Pumunta ka sa masjid na kung saan may i'tikaf, gugulin mo yung isang araw mo do'n sa i'tikaf. Pero ang i'tikaf anong batas do'n? Ay kailangan iwasan mo ang mga makamundong bagay. Nag-i'tikaf ka nga, panay naman ang chat mo, panay naman Oo. ang post mo sa Facebook, wala. Spend this time in ibadah, dhikr, pagbabasa ng Quran, pagdarasal, at kung ano pang mga kung maaari lang i-switch off mo yung mobile mo.
Okay, pero, kung magpaalam ka naman sa asawa mo, kung dalawa naman SIM card mo ay yung mobile mo na palagi kang tinatawagan ng mga tao, then i-switch off mo I-switch yon. off. Pero mag-ano ka lang ng mobile, ng number na kung saan puwede kang tawagan na mismo in case may emergency sa bahay ninyo. Kasi once na lumabas ka na sa masjid, tapos ng Tapos i'tikaf. na ang i'tikaf. Oo. So yun. Pero puwede naman na na, lumabas ka sa masjid actually, pero pupunta ka lang ng toilet para mag-renew ng wudu mo, walang problema yon. Pero lumabas ka na sa vicinity, sa bakod na ng masjid, wala na yon. So ang Mm. i'tikaf hindi yung para makaiwas ka lang sa mga naniningil sa'yo, may bayaran ka kaya di ka Tumatakas ustad. tumatakas ka, hindi. Spend this time, okay? Ito ay sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ah, na sabi niya na ginigising niya ang mga ano, iniyayaya niya yung mga asawa niya at nang namatay siya, ay pinagpatuloy ito ng kanyang mga asawa. Inshallah. Hmm, So yung mga payo natin sa mga brothers natin na kumbaga yung busy o di kaya wala silang time mag-i'tikaf o walang time mag-tahajjud, anong payo natin ustad? At least makapagdasal man lang ng kaunti or kaunti lang. bibisit kahit kaunting isang oras o 30 minutes lang mag-i'tikaf sa Oh, masjid. yes. Hindi Inshallah. kailangan na 10 days o isang araw 'no. Ang as long intensyon mo dun ay, you want Ibadah. ibada. Magbasa ka ng Quran kahit, halimbawa sabi mo, mamaya pa naman ang pasok ko sa gabi, dasal muna ako ng Dhuhr, okey? So, mag-i-i'tikaf ako rito kasi bukas naman sa Ramadan, eh. Kaya lalabas na ako after Maghrib. Pagkatapos ko mag-break, lalabas na ako, uuwi na ako, papasok ako sa alhamdulillah. Lalo na 'pag nataon ustad sa Lailatul Qadar ustad 'no? Yes, Kahit masya dalawang rak'a lang siya nag-qiyamul layl tapos yes. nataon sa Lailatul Oh, Qadar. naku, Mashallah mashallah. ustad. Khairun min alfi shahr ustad. Fi shahr yun, subhan Subhanallah. Since nabanggit natin yung Lailatul Qadar, kasi may mga brothers tayong nagtatanong sa center, eh. Ano ba ang meron sa Lailatul Qadar at bakit katanggap-tanggap ang mga dua natin sa gabi na ito? Anong espesyal sa gabi na ito? subhanallah. Ang hikmah ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nagtatanong siya, siya na rin ang sumasagot, hindi tayo pinapahirapan. Subhanallah, subhanallah. 'Pag sabi niya dun, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr." Anong pagkakaalam sa Lailatul Qadr? Allah ang namin alam, ikaw nagkaalam, eh. Subhanallah. Sinagot niya tayo, sabi niya, "Lailatul Qadr khairun min alfi shahr." Ang Mashallah. Lailatul Qadr ay higit pa kaysa 1,000 buwan. 1,000. So gaano katagal yun ustad? 1,000 buwan na yun ustad? Sa totoo lang ustad, itong pagkakamali ng mga tao, eh. Siguro bago mairinig mo sa explanation ko na ito, ang Sige akala daw nila kasi ng alf ay yung after 999 alf na. No, Aha, 'pag sinabi ng alf, exaggeration yan ng mga Arabs. Kasi para sa kanila ang last na number as an exaggeration is 1,000. 1,000. Yes, kaya 'pag sabihin, "Alf mabruk, alf syukur." Hindi sila sabi ng million syukur, million mabruk, no. Alf, alf, alf. Wala silang word na ginagamit kundi alf. So yung alf hindi ibig sabihin na literal na 1,000? No, no. Kuwan siya yadullu alal kasrah, Yeah, kumbaga marami, unlimited. unlimited yun, eh. Subhanallah, At isa mashallah. pa ay ang isang araw kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ano, alfa sanatin mimma ta'udun. Mashallah. 1,000 taon sa ating pagkakalkula natin, computation natin, isang araw. Is Allah nagsabi siya na ang Lailatul Qadar ay higit pa kaysa 1,000 buwan. Bakit? Bakit higit pa rito? Kasi may isang hadith kasi sa ano, eh, sa narrated sa ni Imam Malik rahimahullah, na pinakita kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga edad ng kanyang mga ummah. Which is sabi niya ang edad ng ummah is between 60 to 70 lang. So parang iksi, eh. Hindi katulad ng mga, naunang ummah Mm. na hundreds years ang kanilang edad. So parang naano siya sa mga ummah niya, kaya bilang awa, biyaya, pagpapala ni Allah sa kanya at sa kanyang ummah, inano itong Lailatul Qadar upang mahigitan pa natin yung mga naunang ummah sa atin sa pagdating sa pag-ibada kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kahit Mashallah, isang ano lang, i-multiply mo lang, pagpalagay natin yung pag-count natin is literal na 1,000. If you are doing it for 10 years, subhanallah. So isipin mo 10 years ka na
baga nadatan mo yung Laylatul Qadr. Perpektong ibadah mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masyaallah, 830 years and subhanallah, 4 months, subhanallah. kung i-count natin yung ano Allah na isang araw lang 1,000 years sa ating reckoning, ating pagbibilang, subhanallah. Subhanallah. Kaya inshallah ay maging masigasig tayo at ang ating mga kapatid na mag-ibada sa Laylatul Qadr na ito. At ang Laylatul Qadr, di natin alam actually kung kailan yan, eh. Ayun sana yung gusto kong Mm. itanong Ustad para maliwanagan yung ating mga brothers. Kung May kailan ba yung Laylatul Qadr? actually ay marami nagsasabi na 27, pero mga ano yan, mga speculation. Mayroon man nangyayari talaga na 27. 27. Pero may isang hadith na sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ipapaalam sana Allah sa akin yung Lailatul Qadar kung kailan eh. Kaso nga lang may nagtatalo-talo. Kaya inalis niya yung kaalaman na yon. Kaya sabi niya, hanapin niyo ito sa natitirang huling 10 gabi ng Ramadan. Hindi lamang 10 gabi kundi yung butal. Butal, Butal, yung 21st, 23rd, odd 25th, numbers, no? mga odd numbers na yon. So, kaya ito ay to encourage people na magpursige sila sa pag-ibada kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi lang kasi hindi natin alam. Sa totoo lang ha. Kasi kung binanggit Ikaw at Ustad, ako, do you Mhm. think, sigurado ka ba na matatapos natin ang Ramadan na ito? wala Buhay pa tayo? nakakaalam, hindi natin alam Ustad, eh. Kaya, Mata diri nafsum bi ayyi ardin tamut, hindi natin alam kaya kung sa abot tayo natin ang mga kaya, bukas. subhanallah, ay mag-ibada tayo. At ang sabi ng Allah sa Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sambahin mo yung Panginoon hanggang dumating sa iyo ang katiyakan. Ibig sabihin yung kamatayan. Katiyakan ito. Walang kasiguraduhan na magiging mayaman tayo, na magiging malusog pa tayo. Pero sigurado tayo na mamamatay tayo. Kaya spend natin ito, hindi natin alam. Kasi yung mga tao, mga brothers, na kasama natin na nag-qiyamul layl nung last year, wala na. Wala nang 6 feet below the ground na sila. Subhanallah. Subhanallah. Kaya magpursige tayo. Ito yung encourage si Prophet Muhammad na magpursige tayo. Alhamdulillah. So, kaya hindi binanggit ng Propeta Muhammad Yes. sallallahu alaihi wasallam kung alin ba Kung diyan sa kailan araw yun. na yun, no? Kasi Kasi natural. Tatamad tayo. Oo, May oras pa eh. andun yung kuwan, eh, yung nature ng tao. Oo. Kumbaga, kung sinabi lang na halimbawa 25, sa 25 na lang ako magdasal, diyan na lang ako mag-tahajjud. Parang ganon. Hindi. Pero Allah. maging mapursige tayo, inshallah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ustad, sa lahat ng mga na-share na mga kaalaman sa ating mga brothers and sisters, nawa ay meron tayong napulot na mga aral at natutunang mga kaalaman mula sa ating episode na ito. Alhamdulillah, gantimpalaan nawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating butihing Sheikh, si Ustad Yahya Makiran, at saka idua natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na makuha natin yung ajr ng Laylatul Qadr, Amin. inshallah. At Amin. isa sa pinakamagandang dua, Ayun. anong pinakamagandang dua, Ustad, sa Laylatul Qadr? Si Aisha radhiyallahu anha ay nagtanong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Ya Rasulullah, papaano kung sa gabing yun ay Lailatul Qadr? Anong ihilingi ko kay Allah?" Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Sabihin mo lang, Aisha, "O Allah, ikaw ang mapagpatawad at nagugustuhan pagpapatawad, patawarin mo ako." Walang sinabi si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaawaan o bigyan mo ako ng yaman o ano man yan, kundi afu, Subhanallah. kapatawaran. Mas mataas ito kaysa afu ito eh. Oo, subhanallah. Kasi bilang isang tao, nagkakamali tayo, Ustad, eh. Yes. Kaya ito yung isa din sa pinakamagandang purpose ng Ramadan is para mapatawad yung ating mga kasalanan dun sa mga dumaan na mga buwan, di ba, Ustad? Masyaallah. Ayun, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. At paano magmamahal si Allah sa ating mga kasalanan? Minamahal niya tayo katulad ng higit pa sa pagmamahal pala, hindi katulad, higit pa sa pagmamahal ng ina sa kanyang anak. Subhanallah. Nung may isang pangyayari na labanan nung panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay may isang babae, ikot siya ng ikot, nahanap niya ang kanyang anak na nawawala. Nang makita nito, niyakap ng mahigpit. Subhanallah, umiyak pa siya. Tapos sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba, "Sa palagay niyo kaya nang makita ng babaeng ito ang kanyang anak, itatapon niya ito sa apoy?" Sabi niya, "Hindi ya Rasulullah." Sabi niya, "Ganon si Allah. Kapag kayo ay magbalik loob sa Kanya, hindi niya kayo itatapon sa impyerno."
Kaya magbalik loob tayo sa buwan na ito, okey, na hilingin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tanggapin ang ating mga ibadat at paghingi ng kapatawaran, na subhanallah, ang kapatawaran ni Allah ay 'pag ang bukas ang kanyang kamay sa gabi sa kung sino man ang nakagawa ng kasalanan sa araw at makapagbalik loob, at sa araw bukas ang kanyang kamay sa araw kung sino nakagawa ng kasalanan sa gabi at makahingi ng kapatawaran, at ito ay magpapatuloy hanggang sumikat ang araw sa kanluran. Subhanallah. Subhan So yung rahma ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung kanyang, yung habag, yung kanyang awa at yung kanyang pagmamahal ay hindi maihalin tulad sa ating pagmamahal. no, 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 Yung no, mga sifat ng Allah Subhanahu no, wa no, Ta'ala no. hindi maihalin Laysa tulad sa kamithlihi ating shay, subhanallah. laysa kamithlihi Laisa shay, kamithlihi shay. wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Subhanallah. Ah, so bilang panghuli Ustad, anong maipapayo mo Ustad sa ating mga tagapakinig sa episode natin na ito? Ang maipapayo ko lang sa aking sarili at sa mga brothers, mga sisters na nakikinig o nanonood sa ating episode ay nasa ano na tayo, patapos na ang Ramadan. Ang bilis Ustad 'no, parang hindi ko ramdam, Kaya nga, napakabilis Ustad. napakabilis ng araw. Hilingin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggapin ang lahat ng ating ibada, ang ating qiyam, ang ating siyam, ang ating tilawatul Quran, ang ating mga Amin, sadaka, ang ating ruku', ang ating sujud, amin. lahat, at patawarin niya tayo sa ating mga kakulangan, at mamatay tayo na siya ay nasisiyahan sa atin, at pahintulutan niya tayo na makapasok sa paraiso ng malapit lamang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shukran Ustad, jazakallahu khairan sa lahat ng iyong mga payo, mga paalala at mga kaalaman na iyong ibinahagi sa amin, lalo na sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga bagong yakap sa Islam. Naway marami tayong napulot na kaalaman at aral mula sa lecture na ito or episode na ito, at naway gantimpalaan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating ah, mga tanong, sa ating pagsisikap upang magkaroon ng kaalaman about sa Islam, at naway gantimpalaan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibigay niya sa atin yung gantimpala ng Lailatul Qadr. Allahumma inna nas'aluka ajra Lailatul Qadr. Amin. Allahumma inna nas'aluka ajra Lailatul Qadr. Allahumma inna nas'aluka ajra Lailatul Qadr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.